Puno. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Kapayapan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal at siya'y kawan. Siya nawa'y silayan ng ilaw na walang hanggan. Buksan nawa ng may kapal ang pinto ng kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father Paul. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa unang araw ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Kaya't sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, masundanawa natin ang mga halimbawa na iniiwan sa atin ng mga santo, kung papaanong sila ay namuhay ng tapat, kung papaanong sila ay sumunod sa pagtawag ng Diyos upang patuloy na maging maligaya at maging banal sa kanilang paglalakbay sa mundong ibabaw. Sa araw din pong ito, araw ng Sabado, araw ng ating pagdidibusyon kay Santo Padre Pio, araw ng ating paghiling ng kagalingan sa kanyang pamamagitan. Nawa, ang halimbawa rin na ibinigay ni Santo Padre Pio ay magbigay sa atin ng pagpapakababa at pagpapakabanal sa mundong ibabaw. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin, pakundangan sa napakaraming dumadalangin, napapawiin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero na nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama.
Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila ng kanyang kaharian. Mapapalad kayo kapag dahil sa aki, ilaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, minamahal naming mga Pilgrims of Hope. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ba ang mga banal? Kinikilala natin ngayong araw na ito sa unang araw ng Nobyembre ang lahat ng mga santo. We celebrate All Saints Day. Sino ba itong mga santong ito? Sino ba itong mga banal na ito? Sa mabuting balitang napakinggan po natin para sa umagang ito, narinig natin ng paulit-ulit na mga katagang sinasambit ng ating Panginoong Yesus. Mapalad kayo. Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, mapalad ang mga mahabagin, and so on and so forth. Nagbanggit si Jesus ng mga taong mga mapapalad. Sino ba itong mga ito?
Sino ang mga banal? Sino ang mga santo? Sino ba itong mga tinaguring mga mapapalad? When we say mapalad, it is blessed or commonly known as happy, maging masaya. Sa atin pong pamantayan bilang tao, sino ba ang tinataguri natin bilang mga masasaya? Sino ba yung mga swerte? Ito ba yung mga taong may mataas sa kantungkulan sa lipunan? O ito lang ba yung mga taong kay gagara at kay lalaki ng kanilang mga bahay? Yun lang bang may karapatang maging masaya ay yung mga taong maunlad ang negosyo? Mataas ang antas ng pamumuhay? Ito lamang ba yung mga masasaya? Ito lamang ba yung mga mapapalad? Mga minamahal kong kapatid, sa araw pong ito, binabago ni Jesus ang konsepto ng pagiging mapalad. Ang pagiging mapalad o ang pagiging masaya ay hindi lamang yung mga nagkakamkam ka at natatamasa mo ang lahat ng kaginhawaan ng mundo. Parang taliwas sa ating pagkaunawa bilang tao ang pagiging mapalad sa konteksto ng mabuting balitang narinig natin ngayon. Swerte bang maituturing yung mga aba? Swerte bang maituturing yung mga nahahapis? Swerte bang maituturing yung mga inaalimura at tinutuligsa ng mga tao? This is something different. Today, as we celebrate All Saints' Day, we are being challenged to follow the same path, just as how the saints lived here on earth. Sino ba itong mga santong ito? Sino ba itong mga banal na ito? Maaaring marami tayong kilalang santo. Si Santo Padre Pio ay isa sa mga ito. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus. Si San Carlo Acutis. Si San Pedro Calungsod. Si San Lorenzo Ruiz. Maaaring pwede nating pangalanan ng lahat ng kilala nating mga santo. May kanya-kanya silang kapistahan. Si San Padre Pio ipinagdiriwang natin o ipinagdiwang na natin noong September 23. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus noong October 1. Si San Francisco de Assis ipinagdiwang noong October 4. Maraming mga banal, maraming mga santong kinikilala ng simbahan. Pero sa araw pong ito yung kalipunan ng lahat ng mga banal. Yung mga santong may malaking S at yung mga santong may maliit na S. Hindi po sumpong, kundi yung walang pangalan o yung walang pagkilala ng simbahan na hindi ipinroklama, hindi itinalaga ng Santo Papa na sila ay mga santo na dapat tularan. Pero ang bawat isa, kahit yung mga mahal natin sa buhay, ay kasama dito. Yung mga taong namuhay ng mababa ang loob, yung mga taong namuhay na mahabagin, yung mga taong tinuturing na gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, gaya ng sinasaad ng mabuting balita. Mga minamahal kong kapatid, these are the saints whom we call as blessed. Ito yung mga santo, ito yung mga tao na pwede nating sabihing mga mapapalad. Kaya nga ang araw na ito, kitang-kita natin ang komposisyon at estruktura ng simbahan. Dahil ang simbahan, hindi lamang para sa mga buhay. Ang simbahan ay para sa lahat ng mga mananampalataya na una na. Yung mga naglalakbay pa. Ito ang komposisyon ng simbahan. Kaya nga ang marami sa ating mga kapatid at maaaring ang iba sa inyo, pupunta mamaya o pupunta bukas sa sementeryo o yung iba'y nanggaling na. No? Sapagkat ang mga araw na ito ay pananalangin ng paghingi ng tulong sa mga banal upang tulad nila, tayo rin ay makarating kung nasa saan sila. Bukas, ating gugunitain ang lahat ng mga kaluluwa, lalo na yung mga naghihirap pa sa purgatorio. Maaaring sila yung mga kamag-anak natin, kapatid, magulang, mga minamahal sa buhay. Let us continue to pray for our departed brethren. Dahil sila yung tinatawag nating the suffering church. Naglalakbay pa upang makarating din sa kaluwalhatian ng langit. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin yung mga tao o yung mga banal na nagtagumpay na, the triumphant church. And we, as the militant church,
or the Pilgrim Church, yung simbahang naglalakbay, patuloy na naglalakbay upang humiling ng pananalangin para sa mga banal at humihiling din ng panalangin para dito sa mga naghihirap pa at nagdurusa sa purgatorio. Ito yung komposisyon ng simbahan. Kaya nawa, sa araw na ito, pagnilayan natin, panghawakan natin, sino ba ang mga mapapalad? Sino ba ang mga banal? Tayo rin ay may pagkakataon at may tsansa para mapabilang sa lahat ng hanay ng mga banal. Kung tayo ay magiging mababa ang loob, kung tayo ay susunod sa pagtawag ng Diyos, kung tayo ay magpapakita ng ating katapatan sa Kanya, gaya ng sinasaad ng mabuting balita, huwag po tayong matakot. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung tayo ay naghihirap, kung tayo ay nagiging aba, kung tayo ay patuloy na nagpapakababa dahil sa pagkalarawan ng ating Panginoong Hesus, sa mabuting balita, mapalad kayo. Magiging mapalad tayo kung tayo'y magsisikap na tumulad sa ating Panginoong Hesus. Because happiness is associated to being like God. Happiness is associated to following God. Makakamta natin yung kagalakan, makakamta natin yung kasiyahan, yung pagiging mapalad kung tayo ay tutulad sa ating Panginoong Hesus. Ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo, tularan ng mga banal, tularan ng mga santo. Gaya ng sinasabi ni Santa Teresita ng batang si Jesus, I will spend my heaven doing good here on earth. Ito yung pagtawag sa atin. Kumilos tayo ayon sa pananampalataya. Sikapin na ipakita kung ano ang mabuti, kung ano ang makadiyos, at kung ano ang gawaing pangbanal. Sino ang mapalad? Sino ang masaya? Sino ang banal? Ang mapalad, ang masaya, at ang banal ay yung mga taong sumusunod kay Jesus. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipo ng mga kamanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, tinarakilaan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mulang, sa pinaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos
To nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
us when hatred closes our hearts. Open us to we adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay kasalukuyang ating ipinagnunobena at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23, 2025, ika-1 ng hapon ay gaganapin dito sa pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or Persons with Disabilities. Para sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan kagad sa ating opisina para sa mga detalye. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating ulidahin ang buhay na banal ng sangbaring kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala.
Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at pusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawin kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos sa walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang pagbebendisyon sa atin po mga religious articles. Kung meron po kayong mga nais pabendisyonan, maaari po nating itong ilabas. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs, healing bundles, gayon din ang mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ng igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Maaari na pong ialay mga bulaklak sa harap ng image si Santo Padre Pio. Sa mga nagnanais pa pong mag-alay, available pa po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.